So ayun, what's up mga kabaro? Samahan nyo naman ako para mag-aral naman tayo mga kabaro regarding naman sa mga piping diagrams. Siyempre ito yung pinakaunang step lalo na sa ating mga bagong mga seaman dyan. Yung mga natin na let's go! What's up yo mga kabaro? Mag-aral naman tayo dito sa ating mga main engine jacket cooling water. So siyempre mga kabaro, itong tinatawag dito na buffer tank mga kabaro, dito nanggagaling ang suction ng natin, ang jacket cooling para sa main engine natin. Ito yung linyada naman natin ng hangin natin, kung tawagin natin yung control air natin dito. So ito yung maintaining ito dito. Mayroon tong level dito na automatically itong valve na to nagaling ito naman ng fresh water. Ito yung filling valve papunta dito sa buffer tank natin, o sa mga bagong barko to kabaro, may mga buffer tank na yung mga bago ngayong mga barko sa mga main engine, yung sa WinG dito mga kabaro. Pero yung iba naman ito, expansion tank ang suction ng ng jacket cooling natin. So ito yung may controller ito dito mga kabaro. Ito yung control valve natin na automatically siya magfi-fill ng tubig dito. Yan, magfi-fill siya ng tubig dito mga kabaro, ng tubig. Pag nasisensyan, mag low level na siya. Ito din dito, mayroon din tayong control air para magkaroon ng pressurize yung tangke natin mga kabaro. So yan dito nang gagamit automatically valve. So pag na-fill na, kulang na ng tubig dito sa natin sa main engine jacket cooling natin mga kabaro, so siya ang mag-sense. Yan dito yung suction niya. Pag mag low level, magkulang ng tubig mga kabaro, dito na yung natin. So suction nito mga kabaro. Ito yung suction valve natin, manual valve dito kabaro. Ito yung pumps natin, syempre ito yung discharge natin mga kabaro. So dahil kung nakapara yung barko natin mga kabaro, kailangan natin ng main engine preheater. So pag galing dito sa pag nakatigil yung main engine natin, syempre kailangan natin ng preheater. Yung siya na magbibigay dito mga kabaro ng supply ng jacket cooling para sa natin, to maintain heat dito sa ating main engine at to avoid corrosion na din mga kabaro. So dito mga kabaro naman, sa preheater siya magbibigay dito sa main engine natin mga kabaro. So mga kabaro, syempre pag nakatigil natin, visualize natin nakatigil tayo, itong ginagamit natin sa mga kabaro, itong main engine preheater. Bubuksan natin yung outlet and inlet na papunta dito. Itong linyada na to papunta to dito ng main engine natin. Yan, so ito ng main engine natin mga kabaro, yung preheater. And so ganoon sa mga kabaro. So pag nakaandar naman tayo mga kabaro, syempre mayroon tayong fresh water generator para makapag-produce tayo ng fresh water sa main engine, sa consumption natin ng fresh water. Ito naman yung itong valve na to, bypass valve to mga kabaro. Ito naman yung inlet, kasi ito maging outlet mga kabaro. Pag galing dito sa fresh water, ito magbibigay dito ng init sa fresh water natin na para makapag around 85 degrees Celsius sa fresh water generator natin mga kabaro, para so 85 degrees Celsius. Pero ang natin mga kabaro is 100 degrees Celsius dahil sa boiling point talaga ng tubig mga kabaro is 100 degrees Celsius. Pero dahil sa vacuum ng fresh water generator, kahit hindi pa 100 degrees Celsius, kumukulo na siya at nag-evaporate na, nagiging create na tubig na. Dito naman mga kabaro, ito yung outlet natin. Papunta naman dito. Paglabas siya dito, ito pwede natin i-bypass ito mga kabaro pag nakawala tayong di umandar itong fresh water generator sa mga kabaro. So pagdating dito mga kabaro, papasok naman siya dito sa ating fresh water cooler. Ito ng trabaho nito, heat exchanger ito mga kabaro, yung cooler na to. Tapos ito yung valve na to mga kabaro, yung temperature controller. So ito yung maintaining niya ng mga 85 degrees Celsius. Itong maintaining niya rito mga kabaro. So papasok na dito, papalamigin, manual valve dito mga kabaro, may pressure, may temperature, ito mga kabaro, para makikita kasi binabasa din ito Yan, so papasok siya naman dito sa ating main engine na magbibigay na ito ng supply dito ng jacket cooling dito, na papalamigin niya rito mga kabaro yung main engine natin mga kabaro, dito sa mga liner at saka sa mga cylinder head, sa mga parts ito mga kabaro.
Pagkatapos ito naman yung outlet valve naman mga kabaro. Outlet valve, lalabas itong outlet valve natin mga kabaro. Ito yung tinatawag na air separator naman. Ito, air separator. Ito yung pag mayroong tong vent dito, automatically vent na pag mayroong hangin, i-vent niya ito mga kabaro. Meron ito yung air vent yung mga kabaro. Bago bumalik siya dito, panibagong cycle na naman kabaro dito sa panibagong cycle naman. Ito, panibagong cycle na naman sa saksyonin niya naman mga kabaro. Ayan o. Panibagong saksyon na naman o. Pabalik-balik lang ang system. Ito naman dito kabaro, mayroon tong dead drain. Finance, o di kaya napunot kayo ng liner, tsaka ibubuksan nyo ito para i-drain. Papunta naman ito dito mga kabaro ng Benz primary tank. So yung iba kasi walang Benz primary tank. Yan, so usually sa mga bagong barko ngayon mga kabaro, pag nadi-drain kayo, pupunta siya dito sa Benz primary tank natin. Ito yung Benz primary tank. So mayroon naman mga kabaro, ang jacket cooling natin, kailangan natin ng dosing pump para i-inject natin dito sa ating linyada mga kabaro, para iwas anti-corrosion mga kabaro. May appropriate dito nga chemical na ginagamit. Every ship mayroong ginagamit dito na chemical para i-inject natin, i-maintain to avoid, para i-reduce ang yung corrosion dito sa mga linyada natin. Ito. So yun, what up mga kabaro, sana may natutunan kayo sa kunting vlog natin, at sana mag-comment naman kayo sa baba para magkaroon naman tayo ng panibagong topic naman. And let's go, and thank you so much, and keep safe, God bless mga kabaro.